ang asawa ko ay isang negosyanteng half-Chinese. Malaki ang agwat ng edad ng mister ko sa akin dahil nasa 60 na siya ngayon. Dati kasi akong nag-aalaga ng kanyang unang asawa na nagkasakit ng diabetes hanggang sa sumailalim ito sa kidney transplant. Pero hindi rin nagtagal, kaya makalipas lang ang 1 taon, namatay na ito. Dati rin akong mai-live-in partner noon, kaya lang naghiwalay din kami dahil tamad ito at palaasa lang sa magulang. Siguro dahil mga bata pa kami noon, mga 23 anyos pa lang ako. Graduate naman ako ng 4 na taong kurso sa nursing, kaya lang hindi ako nakakuha ng lisensya. Nakadalawang take na ako ng board exam pero hindi pinalad. Kaya nauwi na lang ako sa trabahong nursing assistant. Kaya lang, nakapagod din at maliit lang ang sahod. Kaya nang may mag-alok sa akin para maging caregiver sa isang mayamang Chinese, ay sinamantala ko na, Annalyn, nakakapagod ang trabaho natin. Tapos kapag dating ng sweldo, halos pambayad na lang lahat. Mabuti ka, wala ka pang anak. E paano naman ako? 3 ang anak ko. Ito ang sabi sa akin ng kasama ko na nursing assistant din, yung mayaman na Chinese dyan sa kabikang kwarto. Naghahanap ng caregiver para sa asawa niya. Sabi ko naman, kaya lang, full-time yan, saka stay-in. Sagot naman ni Lorna, nakasama ko rin, ikaw, Annalyn, pwede ka doon para stay-in ka na lang. Maiiwasan mo pa ang tamad mong asawa. Nga, sayang naman. Kaya lang, 2 ang kailangan. Tayo na lang 2, sabi ko kay Lorna. Ayoko, saka masungit yung babae. Syempre naman, may sakit yun, talagang maselan yun, saka irritable. Mabait naman siya nang makausap ko nga, sabi ko naman. Kaya agad kaming nag-resign at nag-full-time kami na mag-alaga 24 oras, palitan kami ni Lorna. Wala naman kaming problema sa sahod dahil halos triple ang ibigay sa amin kumpara sa hospital na pinapasukan namin at libre na rin ang pagkain namin. Mabait ang asawa ni Maam, si Sir Tony. Magsabi lang daw ako kung ano ang kailangan at kung aalis kami o magda-day off ay dapat ahead of time para makakuha sila ng kapalit. Pero pansin ko kay Sir Tony, panay ang tingin sa akin. At minsan may mga galaw ito na kunwari nasasagi ang braso ko. Alam mo, hula ko lang may gusto sa'yo yan si Sir Tony. Hindi nga lang siya masyadong makagalaw kasi andyan ang asawa niya, sabi naman sa akin ni Lorna. Siguro tigang na si Sir, sa tagal kasi nang may sakit si Maam, naghahanap na siguro ng kalinga ng iba. Pansin ko nga rin. Pero mabait si Sir sa akin at ayokong bigyan ng ibang kahulugan ito, saka ayoko kayang maging kabit, sabi ko naman. Kapag nagkataon, Annalyn, magiging milyonarya ka na at magiging amo na kita, sabi ulit ni Lorna sabay tawa. Annalyn, kumusta naman si Maam mo? Pagtanong ni Sir Tony sa akin nang minsan puntahan kami sa kwarto. Nakausap kasi nila ang doktor kahapon na medyo lumalala daw ang lagay nito. Pumayat na rin ito ng husto at lagi na lang nakahiga. Sir, medyo okay naman siya, kaya lang ayaw na kumain ni Maam. Konti na lang din ang output niya, sige. Ihanda mo na ang mga gamit at magpapa-admit tayo sa hospital. Yun din kasi ang advice ni doktor, sabi ni Sir. Kaya agad naman akong nag-ayos, saka hinanda ko si Maam. Pinalitan ko na rin ang bagong diaper ito. Pero habang pinapalitan ko, Maam, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ko, pero hindi na ulit ito nagsasalita at pinisil lang ang kamay ko. Pero hindi ko napansin na nanonood pala si Sir Tony sa atin may pintuan. Hindi ako siguro kung narinig niya ang sinabi ni Maam. Kaya nang tingnan ko ito, umiwas ito ng tingin sa akin. Handa na ba ang mga gamit niya? Tanong ni Sir. Nandyan na kasi ang ambulansya na magsundo sa atin, dagdag pa nito. Annalyn, anong sabi ni Sir? Babayaran na ba tayo ng separation pay?
Tanong ni Lorna sa akin makalipas kasi ang 1 linggo. Simula nang mamatay si Maam, ay hindi kami bumalik sa bahay nila at naghihintay na lang kami ng huling sahod namin. Hindi ko alam. Wala namang sinasabi si Sir Tony. Pero malamang, babayaran tayo. Ano pa bang gagawin natin? Wala na tayong pasyente. Sabi ko naman kay Lorna. Paano yan? Balik na ulit tayo sa hospital. Mag-apply ulit tayo. Malamang, ano pa ba gagawin natin? Pero maya-maya, tumawag si Sir sa akin. Annalyn, pumunta kayo dito sa bahay. Mag-usap tayo, sabi ni Sir. Naagad naman kaming nagkukumayong pumunta ni Lorna. Nagpasalamat ako at ang pamilya ko sa serbisyo na binigay ninyo at pag-alaga sa pamilya ko. Nakakalungkot man na tanggapin, pero ganun talaga ang buhay. May umaalis, pero may dumarating, sabi ni Sir Tony. Kaya bilang pagpasalamat namin sa inyo, tanggapin ninyo itong konting halaga, sabay abot ng sobre sa amin ni Lorna. Natuwa naman kami, lalo na si Lorna, nang mahawakan namin ang sobre. Medyo makapal ito, at nang silipin ko, tig-1,000 ito. Sir, maraming salamat sa inyo. May mga gamit pala dyan na pinabalot ko, saka mga damit na hindi nagagamitin. Kung gusto ninyo, ay sa inyo na. Natuwa naman lalo kami sa sinabi ni Sir. Ang gaganda pa kasi ng mga damit. Huwag kayong mag-alala. Hindi damit yan ni Maam ninyo, mga sobra yan doon sa tindahan, dagdag pa ni Sir. Pili na lang kayo alin ang gusto ninyo, sabay labas na ni Sir ng kwarto, at kami naman ni Lorna ay nag-uunahan sa mga gamit. Sa dami ng nakuha ni Ana, halos mapuno ang dalang nitong malaking bag, ako naman hindi masyado kumukuha. May napili lang ako na pantulog na damit na agad ko naman sinukat. Annalyn, ang ganda yan, sakto sayo. Sabi naman ni Lorna sa akin. Wala nang ibang-iba yan. Sabi pa nito sabay kalkal pa doon sa mga nakatambak na damit. Annalyn, mauna na ako sayo. Pupunta pa ako sa school ng anak ko mamaya. Pagpapaalam sa akin ni Lorna. Sige, mag-ayos pa ako. Saka may gamit pa ako natira dito. Kaya ako na ang natira sa loob ng kwarto na dati pinagtulugan namin ni Lorna noong nag-aalaga pa kami kay Maam. Tuwang-tuwa naman ako sa dress na pantulog na nakuha, kaya hindi ko na ito hinubad habang nag-ayos ako, nang biglang may yumakap sa likod ng mahigpit. Hon, I miss you very much, habang umiiyak ito, sa gulat ko naman ay napaharap ako sa kanya. Sir Tony, bakit po? Parang natauhan naman si Sir at napadilat ang mata, sabay nagpunas ng luha sa mga mata niya. Sorry, Annalyn, akala ko ang wife ko. Akala ko nakita ko ulit ang wife ko. Sa kanya kasi yan dress na yan, paborito niyang suot yan bago kami matulog, sabi pa ni Sir Tony. Kuya Jay, sa narinig ko naman ay agad-agad nyo, halos magkasabay namin. Annalyn, maupo ka, pag-aalok ni Sir sa akin pagdating ko agad sa office nito. Nakikita mo ba yan? Sabay turo nito sa akin sa labas ng gasoline station, saka may mini-mart pa. Sa akin yan, dahil pinaghahati-hati na namin ang negosyo ng pamilya, at meron pang iba, mamaya ipapakita ko sa'yo. At hinawakan ako sa balikat, halika doon, may iaalok ako sa'yo. Napakunot naman ang noo ko. Ano kayang iaalok sa akin ni Sir Tony? Pinaupo ako sa mailamesa at meron itong inumin na hindi ko alam kung kape o tsaa, pero hindi ko tinikman. Hindi ako nagsasalita at hinintay ko lang si Sir sa mga sasabihin niya. Annalyn, gusto mo ba na ikaw na ang mag-manage ng negosyong ito? Sa dami ko kasing ginagawa, halos hindi ko na nagtuunan ng pansin ito. Ikaw na ang magiging may-ari nitong negosyo. Sabay hawak sa kamay ko na agad naman akong nagulat, kaya nahila ko agad. Pero maagap si Sir, kaya tuloy lang ang hawak niya sa kamay. Sir, anong ibig mong sabihin? Pagtanong ko, alam mo naman na matagal na akong walang asawa, at aanhin ko ang mga perang ito kung ako lang mag-isa at hindi ako maligaya.
sabi pa nito. Tanggapin mo ako bilang asawa ko at sabay natin palagin ang negosyo natin ito, sabi pa ni Sir. Pero Sir, hindi pa ako tapos magsalita, nagsabi agad siya. Baka inaalala mo ang mga anak at pamilya ko. Napag-usapan na namin ito at anuman ang maging desisyon ko ay iyon din ang kanila. Sabi pa sa akin. Sa isip ko naman ang laki ng edad nito sa akin. Baka pagdating ko ng 40 ay ugod-ugod na ito kung pumapayag ako sa alok ni Sir. 23 lang edad ko noon samantalang si Sir ay 45 na, pero hindi naman halata, saka maalaga sa katawan si Sir. Wala din itong bisyo. Sir, ang ibig ninyong sabihin ay aasawahin ninyo ako. Hindi man lang kayo manliligaw, sabi ko sabay tawa. Napatawa rin ito, walang nang ligaw-ligaw, asawa na agad, ako tanda na, sabi agad nito. Sir, pag-isipan ko ang alok ninyo. Sige, pag-isipan mo, mamaya tatawagan kita ha, sabi pa nito. Hanggang sa makauwi na ako sa inuupahan ko ng bahay ay si Sir pa rin ang nasa isip ko. Sa isip ko, magiging maganda ang buhay ko dito. Kaya lang gusto ko rin magkaanak. Isa kasi sa kondisyon ni Sir ay hindi raw kami mag-anak para hindi raw masira ang katawan ko at palaging akong sexy at maganda. Inalala ko pa, baka pagdating ng araw na matanda na ito ay hindi na nito maibigay ang kaligayahan ko dahil sa laki ng agwat namin. Pero may mga naririnig ako na iniinom ng mga Chinese para sila ay lumakas kahit may edad na, anak, Annalyn. Ito ang tawag sa akin ni Nanay habang umiiyak ito at kausap ko sa telepono. Bakit, inay? Anong nangyari? Si itay mo, nasuwag ng kalabaw. Kailangan daw maoperahan agad ito. Nagulat naman ako sa naririnig ko at nag-alala ko kay itay. Sina itay kasi at ang mga kapatid ay ang pagtatanim ang ikinabuhay sa Mindoro. Kaya nga minsan halos walang matira sa sahod ko pampadala sa kanila, maging sa ibang kapatid ko dahil hikahos din sila sa buhay, at ako lang sa amin ang kahit paano ay nakatapos ng pag-aaral dahil pilit talaga ni itay na papag-aralin ako. Saan ngayon si itay? Tanong ko kay inay, nasa district hospital, kaya lang wala raw gamit sila para maoperahan si itay mo. Kailangan raw dalhin sa city. Dagdag pa ni nanay, sige, inay, uwi ako ngayon dyan, salamat, anak. Ito ang sabi ni inay sa akin, habang umiiyak pa rin ito. Mabuti na lang at hindi ko pa nagagastos ang ibinigay na huling sahod at bonus na ibinigay ni Sir Tony sa akin. Kaya wala na akong sinayang na oras at agad na akong naggayak para umuwi ng Mindoro, hindi ko. Narin napansin na tumatawag pala si Sir Tony sa akin. Nakatulog na kasi ako sa bus na sinasakyan ko, kaya nag-text na lang ito ng, kung hindi ka pa nakakapag-decide, mag-aantay ako. Hintayin kita dito sa bahay. Sabi pa sa text ni Sir, hindi ko naman narelyaran ito dahil ang nasa isip ko ay si itay. Mano po, itay, anak, mabuti naman at nakadalaw ka. Matagal ka na rin di na uwi dito sa atin. Akala ko mamamatay na ako, hindi ko na nakontrol ang kalabaw. Nag-aaway kasi ang dalawa kaya ako ang nasuwag, pagkukwento pa ni itay sa akin. Kaya lang, anak, kaya matagal akong hindi makakapagtrabaho nito. Saka ang gamot, mabuti sana kung mura lang, saka mahal pala ang bawat araw dito sa private hospital. Dagdag pa ni itay, wag na kayong mag-alala, itay, ako na ang bahala sa lahat. Basta magpagaling kayo, sabi ko kay itay. Pero nang makita ko ang hospital bill nito, napaisip ako, saan ako kukuha ng pambayad nito na halos aabot ng ₱250,000. Annalyn, kumusta? Nakapagdesisyon ka na ba? Ito ang tanong sa akin ni Sir sa telepono nang tawagan ako nito. Mag-isang linggo na kasi akong hindi nagpaparamdam sa kanya simula nang umuwi ako ng Mindoro. Punta ka dito sa bahay mamaya, sabi pa nito.
Sir, nandito ako sa probinsya. Naaksidente ang itay ko, nasa hospital kami, sabi ko kay sir, saan probinsya? Kailan ka babalik? Tanong ulit nito, hindi ko alam kung babalik pa ako, sir. Ako muna kasi ang mag-aalaga kay itay dito. Text mo pala ang bank account mo sa akin para mapadalhan kita dyan ng tulong para sa itay mo. Dagdag pa ni sir. Sa narinig ko, natuwa talaga ako dahil kahit paano may pantustos ako sa gamutan kay itay. Kaya nanatili muna ako sa Mindoro at ako muna ang nag-alaga kay itay nang lumabas ito ng hospital. Nadidiri kasi ang mga kapatid ko, lalo na kapag nagpapalit ng colostomy bag kay itay. Kaya lang, makalipas ang isang buwan ay ramdam ko na ang hirap. Halos maubos na rin ang pera dala ko at ang hospital ay laging nagfo-follow up sa bayarin ko. Kaya isang desisyon ang buo ko at siniguro ko na tama ito, kaya bumalik na ako ulit ng Maynila. Nandyan ba si Sir? Tanong ko sa gwardiya na nagbantay sa townhouse na bahay ni Sir Tony. Pakisabi mo naman, nandito si Annalyn, text mo o tawagan po muna ninyo, sabi sa akin. Hindi, may usapan na kami, kapag nandito na raw ako ay sabihin ko sa iyo na tawagin siya, pagsisinungaling ko, pero ang totoo wala namang sinasabi na ganun. Gusto ko kasing sorpresahin ang pagpunta ko. Maya-maya tumawag nga ang guard na yun at hindi nagtagal ay lumabas si Sir Tony at kumaway sa akin. Senyasa naman nito ang guard na papasukin ako. Kitang-kita ko sa mga mata ni Sir Tony ang saya nang makita ako. Annalyn, salamat naman at bumalik ka at tinanggap mo ang alok ko. Sabi pa nito, ako naman ay hinanda ko na talaga ang sarili ko sa mangyarari. Kaya habang hinihintay ko si Sir Tony na lumabas ng banyo, ay sinuot ko ang paboritong damit ng misis ni Sir at nagtakip ako ng kumot. Masayang lumabas si Sir, nakangiting itong nakatingin sa akin, habang unti-unting lumalapit sa akin. Pero nang alisin niya ang kumot na nakatakip sa akin, ay nanlaki ang mga mata nito, at nakuha ko ang saya sa mukha nito. Walang nang sabi-sabi, sinunggaban ako ni Sir. Ang matagal na pagkauhaw ni Sir sa asawa niya ay sa akin niya ibinuhos. Halos walang kapaguran si Sir, dahil sa edad niya noon na 45 talagang malakas pa ito. Kaya lang, pansin ko ang mga sinasabi niya ay pangalan ng misis niya. Kahit anong ligaya ang nararamdaman ni Sir at ako ang gumagawa, ay hindi ako ang sinasabi niya. Pero hinayaan ko lang din at hindi pansin dahil nadala na rin ako ng pag-alaga ni Sir. Dahil halos isang taon na rin kaming hiwalay ng live-in ko. Pero si Sir talagang halatang sabik ito. At sa sobrang kasabikan nito, hindi man lang nagtagal ay nagpahinga na agad. Kahit medyo nakulangan ako ay okay lang, tinanggap ko na rin. At isa pa, dahil sa pagpayag ko sa alok ni Sir Tony, alam ko na hindi na ako maghihirap, maging ang pamilya ko. Kaya isinakripisyo ko na ang sarili kong kaligayahan, nakisama na lang ako, kahit ang totoo ay wala akong nararamdamang pagmamahal, naging maayos naman ang pagsasama namin. Hindi naman nialam ang mga anak nito at pamilya, at ramdam ko rin na mukhang gusto rin nila ako, lalo na nang ako na ang humawak ng negosyo nilang gasoline station. Bukod kasi sa tumaas ang sales nito ay nakapagpatayo pa kami ng isang branch. Hindi talaga ako nagkamali ng pagpili sa iyo, Devin, sabi ng mister ko na si Sir Tony habang magkatabi kami sa kama at nagpapahinga. Pero sa nakalipas ng halos mahigit na 10 taon na pagsasama namin, ay nabubuhay lang ako sa piling ng asawa ko bilang kahalili ng dating asawa niya. Ang dating misis pa rin kasi nito ang inisip kahit na ako ang kanyang kapiling. Minsan ko na rin itong kinausap tungkol doon, hayaan mo lang kasi ako. Yun na lang ang alala ng dating misis ko, saka ikaw na ang asawa ko ngayon, pagpapaliwanag pa nito. Kaya hinayaan ko na lang at nag-focus na lang ako sa negosyo, pero dumating na rin ang puntong naghahanap na rin ako ng pagkukulang ng mister ko.
May pera ka nga. Pero lagi namang hindi ako maligaya, sabi ko sa sarili ko. Sa edad kasi ni Tony na 60, humina na rin ito dahil may sakit na rin na diabetic. Kaya kung dati ay nakakaranas pa ako kahit paano, kahit bitin, pero ngayon ay madalang na at minsan wala pa. Anong ingay iyan? Tanong ko sa guard na bantay sa aming gasoline station nang lumabas ako. Dahil panay busina ang mga sasakyan, ma'am. Marami kasing nagpapatubig, naiinip na sila, bakit natatagal lang? Di ba marami tayong pump machine? Tanong ko, ma'am, hindi po pumasok ang gasoline boy na dalawa. May sakit raw at yung isa ay mailaka rin raw na importante, kaya mag-isa lang sinilo ngayon. Kaya naman lumapit ako sa kahera at sinabihan ko na tulungan niya sinilo sa pagkarga. At ako muna ang kahera at maging ang sekyu ay pinatulong ko na rin. Kaya nakita ko rin ang kakulangan ng tao sa gasolinahan. Kahit na 3 pa sila sa umaga ay kulang talaga. Kaya kinausap ko ang mister ko na kailangan magdagdag ng tao. Masyadong matipid sa tao ito, palibhasa kasi panay negosyo ay iniintindi, minsan wala nang pakialam sa mga tao kung ano ang nararamdaman. Kaya nga minsan nagtatalo kami ni Tony dahil mapagbigay raw ako sa mga tauhan namin. Galing din kasi ako sa hirap at ramdam ko ang nararamdaman nila, kaya isa rin sa success ng negosyo na hawak ko dahil mahal ko ang mga tao at pinaparamdam ko sa kanila na malapit ako sa kanila. Ma'am, may mag-apply po na gasoline boy. Ito ang tawag sa akin ng aking kahera. Matapos magpaskil ako sa labas na need gasoline boy, papasukin mo sila dito sa office ko. Sagot ko naman, good morning po. Ito ang bati sa akin ng 2 lalaki, ang isa ay medyo may edad na, ang isa ay matangkad na moreno. Ako po si Noel, dati akong gasoline boy din, kaya lang nagisara ang gasolinahan na pinapasukan ko dahil sa pandemic, sabi naman ng isa. Pero ang isa sa nakuha ng pansin ko ay ang kasama niya, tahimik lang ito. Ako po si Vince, dati rin akong nagtratrabaho sa isang restaurant, kaya lang tulad niya, nagsara din ang pinasukan ko, kaya kailangan ko maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Sabi pa nito, pero pansin ko, parang ilang ito tumingin sa akin. Hindi ko alam pero nakatingin lang din ako sa katawan niya. Masyadong kasi fitted ang suot nitong t-shirt na puti. May pamilya na ba kayo? Binata pa kami, sagot agad ni Vince, o sige, maaari na kayong mag-umpisa bukas, kasi kailangan ko talaga agad ng gasoline boy. Papaturuan ko kayo kay Mang Nato, siya yung matagal na gasoline boy dito. Meron din kayo dyan na quarters, kumpleto rin sa loob yan, may kusina at banyo, para kapag panggabi kayo, ay ayaw na ninyo umuwi, pwede kayo matulog dyan at magluto. Mag-allowance din akong bigas sa nyo dyan, pagpapaliwanag ko pa sa kanila. Nakita ko naman na nakangiti silang dalawa sa sinabi. Kaya simula nang magdagdag ako ng 2 ay wala na akong naririnig na reklamo na matagal, at kita ko rin sa labas ng office na maayos ang daloy ng mga sasakyan. At pansin ko na talagang masipag itong si Vince. Inaasikaso niyang talaga ang mga customer, kahit ang simpleng paglagay ng tubig at paglinis ng windshield ay ginagawa niya sa mga nagpapagas. Ugali ko rin na dalawin sila sa kanilang quarters para magtanong kung ano ang mga kailangan na laman. Pero minsan, isang umaga na pumasok ako sa quarters nila, ay may nakita ko na natutulog sa double deck. Hindi ko naman pinansin ito at dahan-dahan akong naglakad para naman hindi siya maingay. Pero nang makalapit na ako, nakita ko si Vince, wala itong damit na pang-itaas habang tulog, at kita ko ang mga muscles nito sa katawan. Hindi ko alam kung bakit napatingin ako doon. Nilapitan ko siya, pero hindi siya nagising, siguro kakatulog lang nito dahil panggabi itong duty. Hindi ako nakatiis, ay pinindot ko ang muscle sa kanyang braso ng isang beses. Ang tigas, sabi ko, kaya inulit ko ito,
pero sa may dibdib naman, ganun din, matigas din ito. Nag-iba tuloy ang pakiramdam ko, at ang ginagawa ko ay idinampi ko ang palad ko sa dibdib nito. Pero gumagalaw ito, kaya dali-dali kong tinanggal at lumabas ako ng quarters. Hanggang sa bumalik ako sa office ko, ay hindi mawala sa isip ko si Vince ang gasoline boy. Dahil na rin siguro sa kasabikan ko at tagal na rin na hindi nakakita ng ganun, nag-iba ang pakiramdam ko. David, kumusta ang mga tao natin? Okay ba ang bagong harid mo? Pagtanong ng mister ko sa akin nang pumunta sa office ko sa gasolinahan. Tuwang umaga kasi, minsan dumadaan si Tony at nagugumusta at nagpa-follow up sa mga darating na delivery. Magkikita muli kami ng asawa ko kapag umuwi na ako at matutulog na, tapos gigising na naman ng umaga para pumunta ng opisina. Ganun lang ang buhay ko araw-araw at halos wala ng excitement at oras kayong dalawa ni Tony. Kaya naman minsan sa kapag titamad na akong umuwi. Sa office na lang ako natutulog. Guard, magpaakyat ka ng isang boy dito sa office ko. Magpapatulong lang ako. Nasira kasi ang faucet sa mailabado. Ito ang tawag ko sa guard na agad naman sumagot na, "Ma'am, may paakyat na po dyan." Ako naman. Hawak ko ang gripo para hindi tumagas ng husto ang tubig. Kumakalat kasi sa sahig ito at baka masira ang ibang gamit. Kaya naman ang damit ko ay nabasa na rin, pero okay lang kasi may mga damit naman ako na pampalit sa office ko. Maya-maya, isang lalaki ang dumating at agad na tinulungan ako sa hawak ko. Si Vince, "Ma'am, saan po ba ang main switch off nito?" Pagtanong nito, "Doon sa may malapit sa hagdanan, sa may maliit na kabinet doon." Sagot ko naman, agad naman itong tumakbo, at maya-maya lang, ang malakas na tubig na tumama sa akin ay natigil na ito. "Ma'am, nabasa na po kayo, ito po ang tuwalya." Sabay abot ni Vince sa akin pagkatapos na pumasok ito sa banyo at kinuha ang towel ko. Pero pansin ko, nakatingin sa katawan ko si Vince, pero nang tingnan ko ito, yumuko lang ito at umiwas. Agad naman akong nagpunas at pumasok doon sa kwarto ko na napahingaan ko sa office. Hinubad ko agad ang damit ko at tanging tuwalya lang ang nakatakip sa akin, habang pumipili ako sa kabinet ko ng ipapalit ko na damit, nang may biglang yumakap sa likuran ko. Nagulat ako at nabigla, kaya napaharap ako sa kanya. Pero pagharap ko, ay ilang mainit na labi ang sumalubong sa akin. Hindi ako makapagsalita at patuloy lang siya sa paggawa, hanggang sa maitulak ko ito. "Vince, anong ginagawa mo?" Tanong ko. "Ma'am, ang ganda ninyo. Sorry pero hindi ko mapigilan." Sabay na muling idinikit sa labi ko ito. Pero hindi ko alam kung bakit hindi ako tumanggi at tinanggap ko ito, hanggang sa napahawak na ako sa kanya. Matapos na maayos ni Vince ang nasirang gripo ay lumabas na ito, at ako ay naiwan sa loob ng aking kwarto na tulala at hindi. Nang makita ko naman ang orasan ay agad akong nag-ayos at nagpunas ng mga nabasang ibang gamit. Dahil alam ko na paparating na ang mister ko. "David, mabuti naman at naagapan mo agad at hindi kumalat ang tubig," sabi pa ng asawa ko nang dumating ito. Nasabi na pala agad ng guard sa mister ko ang nangyari pagdating agad nito. Mabuti na lang at nakaakyat agad si Vince at na-off niya agad ang valve. Sagot ko naman sa asawa ko, "Bakit pati ang kwarto mo ay basa?" Dagdag pa nito, "Ang kalat pa." Nataranta kasi ako kanina, nabasa ang damit ko, kaya kumuha agad ako ng kapalit. Pagpapaliwanag ko pa, na agad naman lumabas, hindi ko pala naayos ang kama na ginamit ko kanina at nagkalat pa ang sapin nito. Mabuti na lang at hindi masyado nag-usisa ang asawa ko. Nililigpit ko naman ito habang pangkanta-kanta ako, na tela ba gumanda ang pakiramdam ko. Parang nabuhos kasi ang mga itinatago ko na lakas, kaya halos buong maghapon ay masaya ako. Kaya naman simula noon ay kapag duty si Vince ay hindi na sa gasolinahan,
kung hindi sa office ko na siya pinapunta para tulungan ako. Magaling din pala itong mag-ayos ng mga files, at sanay din siya sa mga office work. Kaya naman may pumabor sa akin ang pagkakataon. Kaya naman maaga akong pumapasok sa office at tinatawag ko agad si Vince para magpakarga, dahil alam ko maya-maya ay darating na ang mister ko. Kaya pala lumakas din ang loob ni Vince na gawin yun, dahil pala noong pumasok ako sa quarters niya ay gising pala siya at hinayaan niya lang ako. At doon raw niya nalaman na kailangan ko ng gasolina, kaya naman halos araw-araw namin ginagawa. Iyon! Minsan nga ay napapansin ko na parang nakakahalata ang mga kasama niya sa ginagawa ni Vince. Pero nagbibigay ako ng bonus sa kanila kahit wala pa ang Pasko, para wala silang makikita at maririnig. Maging si Manong Guard ay naging mabait sa akin, dahil kapag nakita na niya na dumating ang sasakyan ng mister ko, agad itong tatawag sa akin. Wala naman silang nakikita, at alam ko na hindi sila magasalita dahil wala silang ebidensya. Basta ako, masaya ako sa ginagawa ko, dahil nararamdaman ko ang ligaya na hindi ko nararamdaman sa mister ko. At hindi ko alam kung hanggang kailan ito mangyayari, hanggang sa isang hindi magandang balita ang natanggap ko sa telepono. Anak, si Itay Mood. Boses pagluha na naman ang sumalubong sa akin sa kabilang linya. Inatake na naman siya sa puso dahil sa komplikasyon ng kanyang operasyon. Nasa malubhang kalagayan na naman siya sa ospital. Agad akong nagpaalam kay Tony na noong panahong iyon ay medyo masama na rin ang pakiramdam dahil sa tumataas nitong blood sugar. Kahit nag-aalaga ako sa aking mister, wala akong pinagsayangang oras at mabilis na nag-ayos ng mga gamit para bumalik muli sa Mindoro. Kasama ko si Vince sa pag-alis sa gasolinahan ng araw na iyon. Bago ako sumakay ng bus, nagtagpo muli ang aming mga mata sa gilid ng daan. Baka sa mukha ni Vince ang pag-aalala, hindi lamang para sa akin, kundi dahil sa pangambang baka matagalan akong bumalik. Ma'am, mag-ingat po kayo roon. Maghihintay ako rito, bulong niya sa akin habang mahigpit kaming nagkatinginan sa huling pagkakataon, pagdating ko sa Mindoro. Dinatnan ko si Itay na nakaratay na naman sa puting kama ng ospital. Halos lumuhod ako sa sobrang awa at pagod. Sa mga gabing binabantayan ko si Itay habang tulog ang aking mga kapatid, doon ko napagtanto ang bigat ng mga desisyon ko sa buhay. Mayaman nga ako, hawak ko ang negosyo, may asawa akong nagbibigay ng karangyaan, at may lalaking nagbibigay sa akin ng init ng katawan at pansamantalang ligaya. Pero sa huli, ramdam ko pa rin ang pagiging hikahos ng aking kaluluwa. Makalipas ang ilang linggo ng pagbabantay, sa kasamaang palad, ay tuluyan ng pumanaw si Itay. Ang ama na siyang nagpilit na pag-aralin ako. Ang nag-iisang sandalan ko noong ako ay nagsisimula pa lamang, ay wala na. Nang bumalik ako sa Maynila 2 linggo pagkatapos ng libing, sinalubong ako ng isang mas matinding katotohanan. Si Sir Tony ay nakaratay na rin sa kanilang silid, mas nanghihina, at sa pagkakataong ito, madalas na hindi na niya ako nakikilala bilang asawa. Ang tawag na naman sa akin ay ang kanyang yumaong unang asawa. Si Vince naman ay nananatili sa gasolinahan, patuloy na naghihintay sa aking pagbabalik, handang muling mag-alok ng kalinga sa pusong matagal ng uha o sa tunay na pagmamahal at atensyon. Makalipas ang ilang buwan mula nang pumanaw si Itay, sumunod namang naglaho sa mundong ito ang aking mister na si Sir Tony. Dahil sa katandaan at lumalang komplikasyon ng kanyang diabetes, tuluyan na rin siyang kinuha ng Panginoon. Bagamat naging mabigat ang naging paglisan niya, naiwan naman niya sa akin ang buong tiwala ng kanyang pamilya at ang legal na pamamahala sa lahat ng kanilang mga negosyo, lalo na ang lumalago naming chain ng mga gasolinahan. Sa panahong iyon ng mga pagbabago, si Vince ang nag-iisang sandalan ko.
Hindi na siya simpleng gasoline boy o lihim na kasintahan, siya na ang tumayong tunay na katuwang ko sa buhay. Makalipas ang tamang panahon at nang maayos na ang lahat ng legalidad. Tuluyan na kaming nagpakasal ni Vince, walang nanghusga o kumontra sa aming relasyon dahil nakita ng lahat, pati na ng mga anak at kamag-anak ni Tony, kung paano ko inalagaan ang kanilang ama hanggang sa huling hininga nito. At kung paano kami nagtulungan ni Vince na itaguyod at palagin ang negosyo. Ang dating opisina kung saan kami nagtatago noon, ngayon ay amin ang legal na tahanan at himpilan ng aming tagumpay, lalo pang umunlad ang aming kabuhayan. Nadagdagan pa ng ilang bagong branches ang aming gasoline station, at nagtayo na rin kami ng convenience stores at mini grocery. Si Vince ang naging kanang kamay ko sa operasyon, masipag, tapat, at walang takot humawak ng mabibigat na responsibilidad. Pero bukod sa tagumpay sa negosyo, higit kong naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging isang babae sa piling ni Vince. Walang-wala ang mga taon ng pagkukulang ko noon kay Tony. Sa lakas, sigla, at walang kapagurang ialaga ni Vince sa akin, ay napawi ang lahat ng taon ng pagkauhaw ko sa init at atensyon. Araw-araw, ramdam ko na buo ako, na minamahal ako hindi bilang anino ng iba, kundi bilang tunay na asawa na nagmamay-ari ng kanyang buong puso at katawan. Ngayon, sa edad ko, hawak ko ang tagumpay na pinaghirapan ko mula sa ibaba. Kasama ang lalaking nagbigay ng kulay, init, at tunay na ligaya sa aking buhay. Ang dating simpleng nursing assistant na sumugal, ngayon ay ganap ng masaya, at may pamilyang nagbibigay sa kanya ng walang katulad na sarap sa buhay at pagmamahal.